Danica's personal voice. Anak, uwi na tayo at lumalalim na ang gabi. Untag sa akin ni tatay. Gusto ko pa sana magtagal pero gabi na ngang masyado. Tumayo na ako at sinukbit sa balikat ang slim bag. Sumunod ako kay tatay na papunta kay Don Fernan. Lumingali nga naman ako para hanapin si Boss Alvin. Magpapaalam din ako sa kanya. Don Fernan, mauna na ho kami ng anak ko. Maligayang kaarawan ho ulit at salamat sa pagkumbida. Paalam ni tatay. Maraming salamat din sa pagdalo, Berto. Mag-iingat kayo ng anak mo sa biyahe. Sabi ni Don Fernan. Nag-excuse na kami ni tatay kay Don Fernan at tumalikod na. Pero hindi pa kami nakakalayo ay may tumatawag kay tatay na kakilala niya. Nagkamustahan silang dalawa. Ako naman ay nagpaalam kay tatay para puntahan si Boss Alvin para magpaalam. Nasaan na kaya siya? Nandito lang siya sa pool kanina kasama mga kaibigan niya. Nagpalingali nga ako sa mga bisitang nasa pool pero hindi ko talaga makita si Boss Alvin. Ang nakita ko lang ay ang dalawa niyang kaibigan na may kausap ng mga babae. Lumapit ako sa kanila. Excuse me, Sir Anthony? Sir Benji? Halos sabay-sabay silang tumingin sa akin at ang dalawang babae ay mukhang hindi nagustuhan ang pagsinit ko. Nakasimangot sila at mataray ang tingin sa akin. Si Sir Anthony at Sir Benji naman ay may mga ngisi sa labi. Danica, ikaw pala. May kailangan ka? Tanong ni Sir Anthony. Itatanong ko lang po sana kung nakita niyo po si Boss Alvin. Magpapaalam lang po ako na uuwi na kami ni tatay. Oh, si Alvin? Nasa pavilion siya. Sagot ni Sir Benji at itinuro ang pavilion. Kimi naman ako ngumiti. Salamat po. Iniwan ko na sila at tinungo na ang pavilion. Hindi naman ako nahirapang puntahan iyon pero hindi ko nakita doon si Boss Alvin na gaya ng sabi ni Sir Benji. Umikot pa ako sa paligid ng pavilion. May naulinigan akong boses na isang babae at sumunod ay ang malalaking boses naman na lalaki na pamilyar sa akin, si Boss Alvin. Hinanap ko ang pinanggalingan ng boses. Nakarating ako sa garden house na medyo madilim. Hindi ko na narinig ang boses ni Boss Alvin. Pumasok ako sa garden house pero natigilan ako sa nakita. Tila may matulis na bagay ang tumarak sa puso ko nang makitang may kahalikang babae si Boss Alvin. Parang nagunaw ang mundo ko at nagdilim ang paligid ko. Tumalikod ako at patakbong lumayo sa garden house. Nagtuloy-tuloy ako sa van at doon umiyak. Durog na durog ang puso ko sa sakit na nararamdaman nito. Para ako nangihina sa tuwing sumasagi sa isip ko ang nasaksihan kanina. Hindi ko inaasahan ang nakita ko. Hindi matanggap ng puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit may kahalikan siyang babae. Sino bang babaeng yun? Mabilis kong pinunasan ng luha sa pisngi nang makitang papalapit si tatay sa van. Ay, nandito ka lang pala anak. Hinanap pa kita. Sabi mo magpapaalam ka lang kay Boss Alvin eh. Hindi ka naman daw niya nakita. Pinag-alala mo ko. Mabuti na lang nakita ka nila Sir Anthony na lumabas ng gate at pumasok dito sa van. Letanya ni tatay. Sorry po tay. Pagod na po kasi ako. Hindi tumitingin sa kanyang sagot ko. Ayokong mahalata niyang umiyak ako dahil siguradong uusasain niya ako. O sige anak, uwi na tayo. Medyo inaantok na nga rin ako. Umikot si tatay sa driver's seat at sumakay na. Ako naman ay pasimpleng inayos ang sarili. Hindi ko ipahalata kay tatay na sawi ako. Nasawi ang puso ko. Alvin's personal voice. Kumusta kayong dalawa? Abay wala akong kabali-balita na naghiwalay pala kayo at nagkabalikan ulit. Untag ni Lolo Fernan sa amin dalawa, ni Rowena. Nasa hapagkainan kami at kasalukuyan nag-aalmusal. Hindi naman po kami naghiwalay ni Alvin, Lolo. Nag-cool off lang po kami. Ngiti-ngiti na sagot naman ni Rowena. Umigop ng kape si Lolo Fernan sa tasa niya. Hindi ba't parehas lang iyon? Pero mabuti naman at maayos na ulit kayo. Of course, Lolo. We love each other at hindi namin matitiis ang isa't isa. Right, babe? Untag sa akin na Rowena. Ngumiti lang ako tumango habang sunod-sunod ang subo ko ng sinangag at tapa. Well, ngayon nagkabalikan kayo ulit. Bakit hindi niyo pa napag-uusapan ng tungkol sa kasal? Parehas na kayong nasa tamang edad. Lampas na nga kayo sa kalendaryo. Bumagal ang pagnguya ko sa sinabi ni Lolo. Lolo, actually, napag-usapan na namin ni Alvin iyan. Kaya lang kasi, hindi pa kami ready. Ani Rowena. Ikaw lang ang hindi pa handa.
Sabat ko naman. Natigilan naman si Rowena at tumingin sa akin. Pati si Lolo ay napatingin na rin sa akin. Nagkibit balikat lang ako. Itunuloy na ang pagkain. 5 taon na kami magkarelasyon ni Rowena. On and off ang relasyon namin. Makailang beses ko na siyang niyayang magpakasal pero sa tuwi na ay tumatanggi siya at ang kanyang dahilan ay hindi pa siya handa. Hanggang sa nawala na ako ng interes na alukin ulit siya ng kasal. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag ako makipagbalikan ulit sa kanya. Mabigat na bumuntong hininga si Lolo Fernan. Halatang dismayado sa sagot ni Rowena. Bueno, matatanda na kayo at alam niyo na kung anong gusto niyo. Hindi ko na kayo ipapressure. Sabi ni Lolo Fernan at itunuloy na lang ang pagkain. Namayan ang katahimikan sa komedor at tanging kalansing na lang ng mga plato at kutsara ang maririnig. Babe, alam kong disappointed ka sa sagot ko kanina kay Lolo. I'm sorry pero napag-usapan na naman na natin to, di ba? Untag sa akin ni Rowena nang makarating na kami sa sasakyan. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala na baka galit ako. Bumuntong hininga ako at ngumiti sa kanya. I'm not disappointed, Rowena. Inasahan ko namang yun ang isasagot mo kay Lolo. Tila siya nabunutan ng tinig at ngumiti. Thank you, babe, for always understanding me. You really love me. Anyat yumakap sa akin. Niyakap ko din siya at hinimas-himas ang likod pero hindi na gaya ng dati. May nag-iba na sa nararamdaman ko sa kanya. Danica's personal voice. Andaya mo, Sarah. Usapan natin sabay tayo uuwi. Yung pala may ibang gala ka. Himuto ko kay Sarah sa kabilang linya. Ang magaling kong kaibigan ay may ibang gala pala kasama ang iba pa niyang kaibigan. Mabuti na lang nabasa ko agad na nag-chat siya. Kundi, tinubuan na ako ng kabuti kay hintay sa kanya. Sorry talaga, girl. Biglaan kasi ang yaya nila eh. Gusto sana kitang isama kaya lang ayaw nila, Luella. Hindi naman ako makahindi dahil susumbatan na naman nila ako na hindi sumasama sa kanila at puro na lang ikaw ang sinasamahan ko. Bumuntong hininga ako. Kung may mga taong gustong-gusto ako, may mga tao ding ayaw sa akin. Gaya ng ibang mga kaibigan ni Sarah. Mga high school friends niya ang mga ito. Noong una ay akala ko'y magiging kaibigan ko din sila pero hindi pala. Iniiwasan nila ako at ayaw isama sa mga gala. Nagtatampo nga rin sila noon kay Sarah dahil ako na lang ang lagang sinasamahan nito. Sinusubukan ko namang makipaglapit at makipagkaibigan sa kanila pero mailap sila sa akin at hindi ko alam kung bakit. Sige, okay lang. Kita na lang tayo sa bahay pag uwi mo. Enjoy ka na lang sa gala nyo. Sabi ko at ibinaba na ang phone. Naglakad na ako papunta sa terminal ng jeep. Medyo nakaramdam na ako ng gutom pero sa bahay na lang ako kakain. Napapitlag ako nang may bumusina sa likuran ko. Nakasimangot na nilangon ko iyon. Hey Danica! Nakangising bati sa akin ni Boss Alvin. Hindi ko alam kung ngingiti ako sa kanya o mananatiling nakasimangot. 2 linggo din kaming hindi nagkita. Kapag pumupunta ako ng site para maghatid ng merienda kay tatay ay hindi na ako nagtatagal at ang meriendang niluluto ko ay para kay tatay na lang. Ngayong nakita ko siya ulit ay nanumbalik ang kirot sa puso ko. Bumalik na naman sa alaala ko ang eksa ng iyon na masakit sa puso. Ikaw pala, Boss Alvin. Walang kabuhay-buhay na sabi ko. O bakit parang ang tamlay mo? Ngumuso ako. Pagod na kasi ako at gusto ko na umuwi. Malamig na sabi ko. Ganun ba? E di sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Tatanggi sana ako pero binuksan na niya ang pinto sa passenger seat. Pinagtitingin na rin kami ng mga taong dumadaan kaya wala na akong nagawa kundi sumakay na rin. Tahimik lang ako habang bumabiyahe na kami. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana at hindi tumitingin sa kanya. Gayon pa man ay nakikita ko sa gilid ng mata ko na patingin-tingin siya sa akin. Tumikim siya. Ang tahimik mo naman. Nakakapanibago tuloy. Usal niya. Sumulyap lang ako sa kanya. Wala lang ako sa mood. Oh, I see. Natatawang sambit niya. Napasimangot naman ako. Iyan na naman siya. Lagi nang sitawa. Bakit wala ka naman sa mood? May problema ba? Oo. Nakita kitang may kahalikang babae nung birthday ng lolo mo. Ngaling-ngaling isagot ko. Wala. Gutom lang ako. Tanging nasabi ko lang. Yun naman pala eh. Edi kumain tayo. Sa bahay na lang ako kakain. Tanggi ko. Oh, come on. Hindi ko inaasahan na tatanggihan mo ko. Parang gusto ko tuloy magtampo. Nang haba ang uso ko. Talagang siya pa ang magtatampo.
Kung magtampo man siya, ay walang-wala naman ang tampo niya sa 2 linggo kung tampo sa kanya. Kapag naghahatid ka ng merienda sa site, hindi mo na ako hinahanap. Umaalis ka agad tapos wala akong merienda. Napasingap ako sa sinabi niya. Napansin niya pala iyon. Kala ko'y baliwala lang sa kanya eh. Galit ka ba sa akin? Lumunok ako at tumingin sa kanya. Nasalubong ko ang malagkit niyang tingin sa akin na nagpatayo ng mga balahibo ko. Hindi ako galit sa'yo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang kasalanan sa akin. Defensive na sabi ko. Ngumiti na siya at itinaas ang kamay sabay pisil sa baba ko. Tila naman unti-unting gumuguho ang tampo ko sa kanya sa gesture niyang iyon. Kain tayo para gumanda-ganda naman ang mood mo. Ayoko lagi nakasimangot ang baby girl ko. Sa isang fast food chain kami kumain. Dahil gutom na nga ako ay sunod-sunod ang kagat ko sa fried chicken. Wala akong pakialam kung pagtawanan niya ako. Siya rin naman mukhang gutom na gutom. Hindi halatang gutom ka. Natatawang sambit niya. Ngumuso ako. Ikaw din naman. Ayan nga't 5 manok mo na samantalang ako'y pangatlo pa lang. Sabi ko sa pagitan ng pagmuya. Tumawa siya. Gutom din kasi ako eh, pero namiss ko na merienda mo. Lalong nang haba ang uso ko. Sa kilig. Heto nga't parang kinikiliti na naman ang puso ko. Ay, ang rupok mo talaga, Self. Tumingin ako sa kanya. Magana pa rin siyang kumakain at malaki ang kagat niya sa hita ng manok. Parang 3 kagatan nga lang niya ang manok. Tanungin ko kaya siya tungkol sa babaeng kahalikan niya. Tumikim ako. Tumingin naman siya sa akin. Nalunok ko muna ang kinakain ko bago nagsalita. Sino yung babaeng kasama mo noong birthday party ng lolo mo? Lakas loob na tanong ko. Natigilan naman siya sa pagmuya at tumingin sa akin. Kapag guwan ay ngumiti siya pero ang ngiti niya ay walang kabuhay-buhay. She's Rowena, my girlfriend. Mahinang sabi niya at itinuloy na ang pagkain ng manok. Ako naman ang natigilan sa pagmuya. Ayun na naman ang tila matalim na bagay na bumaon sa puso ko. Bumuntong hininga ako habang nagpuputol ng sitaw. Pagkatid sa akin ni Boss Alvin dito sa bahay ay balik pananamlay na naman ako. Paano ba naman? Ikinumpirma niya na may girlfriend na siya. Kaya heto, sawi na naman ang puso ko. Ang hirap palang ma-in-love. Minsan masaya. Para ka nasa langit sa sarap ng pakiramdam. Minsan naman masakit at mapait. Mas masakit pa sa nanakawan. Kagaya kanina. Parang bulang naglaho ang tampo ko sa kanya kanina at sumama pa akong kumain sa kanya sa fast food chain. Tapos biglang nagbago nang sabihin niyang girlfriend niya yung babaeng kasama niya noong birthday party ng lolo niya. Ay, nakakabaliw ang ma-in-love. Muli akong bumuntong hininga. Anak, bakit ba panay ang buntong hininga mo? Hindi mo ba gusto na gulay ang ulam natin ngayong gabi? Naku, Dani ka anak, hindi rin maganda sa kalusugan ng puro karne. Mainam ang may gulay din para balansa ang nutrisyon. Pasar mo na sabi ni tatay. Ngumiti ako. Alam ko po yun, tay. Saka hindi po sa ayaw ko ng gulay ngayong gabi, kaya napapabuntong hininga ako. Ano bang dahilan? May problema ka ba? Sa school? May babayaran ba? Kunot noong sunod-sunod na tanong ni tatay. Wala naman tay, napagod lang po ako. Abay bakit tumulong ka pa dito? Magpahinga ka na lang. Ngumuso ako. Tatay talaga masyado akong binibaby. Ayos lang po ako tay. Saka mas pagod naman po kayo kasi sa akin. Dapat nga kayo nagpapahinga eh. Talaga? Ang bait naman talaga ng ano ko. Gagawin ko talaga iyan kung marunong ka nga lang talagang magluto. Natatawang sabi ni tatay na nagtatagtad na ng karne ng baboy na ihahalo niya sa ginataang sitaw at kalabasa. Umuso ako. Nag-aaral na po ako tay na magluto. Tinuturuan po ako ni Sarah minsan. Kayo po kasi ayaw niyo akong turuan. Kasi baka mapaso ka. Ganyan ako tratuhin ni tatay ko minsan. Para akong babasaging kristal. Pinagbawalan na nga rin niya ako maglaba dahil yung huling laba ko ay nagkasugat-sugat ang kamay ko. Kaya ngayon ay umuupa na lang siya ng labandera. Tay, hindi na po ako bata. Normal lang po na mapaso ako dahil natututo pa lang po ako. Katwiran ko pa. O sige, dahil maopinyon ka, ikaw magluluto ngayon. Bring it on, tay. Natawa na lang sa tatay sa akin. Tumikim ako at tinuon na ang pansin sa pinuputol na sitaw. May girlfriend po pala tayo si Boss Alvin. Kapag kuwan ay sabi ko kay tatay, "Oo anak, nagkabalikan na pala sila ni Ma'am Rowena." Naintriga ako.
Naghiwalay na sila pero nagkabalikan ulit. Sana hindi na lang. Ilang taon na po ba silang magkasintahan, Tay? Matagal-tagal na rin, anak. Simula na magtrabaho ako kay boss, ay nobya na niya si Ma'am Rowena. Kung ganoon ay matagal-tagal na nga sila. Sabi kasi ni tatay noon, 4 na taon na siya nagtatrabaho kay Boss Alvin. Ibig sabihin, mga 5 taon ng girlfriend ni Boss Alvin si Rowena. Akala ko nga magpapakasal na sila eh. Inalok kasi dati ni Boss nang kasal si Ma'am Rowena. Kaso, tumanggi si Ma'am Rowena. Medyo nakaramdam ako ng tuwa sa sinabi ni tatay. Pero baka ngayon, tanggapin na ni Ma'am Rowena ang alok na kasal ni Boss Alvin. Matagal na sila magkarelasyon at hindi na rin sila bumabata. At isa pa, botong-boto din si Don Fernan kay Ma'am Rowena. Agad na nawala ang tuwa ko sa sinabi ni tatay. Nataranta din ang puso ko sa isiping magpapakasal na si Boss Alvin kay Rowena. Ngayon pa nga lang ay parang may maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Ayoko magpakasal siya kay Rowena o kahit na sinong babae. Tay, nasa na po si Boss Alvin? May merienda na po ako para sa kanya. Inilapag ko sa mesa ang basket na dala. Kamote Q naman ang ginawa kong merienda ngayon at gaya ng dati, tig 2 stick sila ni tatay. Mabuti naman at meron na rin para kay Boss Alvin. Nakakahiya kasi noong minsang inasahan niyang meron siya. Ibinigay ko na lang sa kanya ang isang turon. Natatawang sabi ni tatay at nagpunas na ng kamay. Napakagatlabi naman ako. May time na po kasi ako magluto ng 4 na kamote Q, tay, kaya meron na si Boss Alvin. Nasabi ko na lang. Ayun na pala, si Boss Alvin at si Ma'am Rowena. Napalingon ako sa direksyong tinitingnan ni tatay. Tila hinihiwa ang puso ko nang makitang magkasama si Boss Alvin at ang nobya niyang si Rowena. Kalalabas lang nila sa opisina. Boss Alvin, Ma'am Rowena, merienda ho tayo. Yaya ni tatay sa dalawa. Ngumisi naman si Boss Alvin sa akin at itinaas pa ang kamay. Di ko naman alam kung ngingiti ako o sisimangot. Magkahawak kamay sila ng nobya niya habang papalapit sa akin. Napalunok ako at napakagatlabi sa bayo ko. Merienda ho tayo, boss. Ma'am, alok ni tatay. Kasali na ba ako dyan? Natatawang tanong ni Boss Alvin. Oho, 4 na stick na ang kamote Q na niluto ngayon ni Danica. Kala ko'y wala na naman ako eh. Tumingin ako kay Boss Alvin. Nakangiti siya sa akin. Tipid na ngiti naman ang isinukli ko sa kanya. Oh, by the way, Rowena, this is Danica, Mang Berto's daughter. Pagpapakilala sa akin ni Boss Alvin kay Rowena. Ngumiti naman sa akin si Rowena. Hi, ang ganda mo naman. Tipid na ngumiti ako. Thank you po, Ma'am Rowena. Walang kagana-ganang sabi ko. Just call me ate na lang. Question pa ni Rowena. Kimingiti lang ang isinagot ko at dinampot ang papel na hawak ni tatay kanina. Kunwari ay interesado akong tingnan iyon. Ayoko silang tingnan na dalawa. Sumasakit ang dibdib ko. Tikman mo, masarap yan. Masarap gumawa ng mga ganito si Danica. Pasimple akong tumingin sa dalawa. Iniabot ni Boss Alvin ang isang stick ng kamote Q kay Rowena. Kinuha naman iyon ng huli at inamoy-amoy pa. Muna bago kinagatan. Si Boss Alvin at tatay ay magana ng kumakain. Masarap naman siya. Kaparehas lang ng mga kamote Q na natikman ko na. Yun nga lang, sobrang tamis. Kung ganito ang madalas niyong merienda, baka magka-diabetes kayo. Ani Rowena. Pasimpleng iniikot ko ang mata. Siya nang nakikimerienda, ang dami pang sinasabi. Tumawa naman si Boss Alvin. Sweet kasi si Danica kaya matamis lagi ang merienda niya. Napanguso ako sa sinabi ni Boss Alvin. Sa kabila ng pagdamdam ng puso ko ay may kumidlot pa ring kilig. Oh, really? Sambit ni Rowena at tumingin pa sa akin. Tipid na ngumiti lang ako. Napapasimangot ako habang patingin-tingin kay Boss Alvin at kay Ma'am Rowena na parang sawang nakalingkis sa braso niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya ngayon sa site at ipinakilala pa sa akin ni Boss Alvin. Tawagin ko daw siyang ate. Ayoko nga. Maganda si Ma'am Rowena. May katangkaran siya at morena. Halatang mayaman at sosyal. Mga ganyang babae palang tipo ni Boss Alvin. E paano naman ako nasimputi ng singkamas? Kahit magbilad ako buong maghapon sa bukid, mamumula lang ako at hindi manghingitim. Magpatan kaya ako? Uso naman ngayon yun eh. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba itong naiisip ko? Kung magugustuhan ako ni Boss Alvin, yun ay dahil sa kung anong itsura ko.
Pero paano nga pala niya ako magugustuhan kung may girlfriend na siya? Lalo naman ako napasimangot nang humilig pa si Rowena sa balikat ni Boss Alvin at ngiti-ngiti pa. Mukha namang mabait si Rowena, pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng inis. Inis dahil nagsaselos ako. Bumuntong hininga ko at niligpit ko na mga dahon ng saging. Tumayo na ako sa upuan at binitbit na ang basket. Tay, uwi na po ako. Paalam ko kay tatay. O sige anak, mag-text ka kapag nasa bahay ka na. Opo. Binuksan ko na ang dala kong payong. Uwi ka na, Danica? Nilingon ko si Boss Alvin. Nakatingin naman sa akin si Rowena. Pilit na ngumiti ako. Mauna na ako, Boss Alvin. Ma'am Rowena. Tumango si Boss Alvin. Mag-iingat ka. Salamat sa merienda, Danica. Nakangiting sabi naman ni Rowena. Walang anuman, Ma'am Rowena. Tumalikod na ako at mabigat ang dibdib na lumabas ng side. Sa tuwing nakikita ko magkasama si Boss Alvin at Rowena, ay lalong tumitindi ang selos na nararamdaman ko. Minsan napapaiyak na lang ako sa gabi sa selos at sakit na nararamdaman ko. Parang sasabog na ang dibdib ko. Gustong gusto ko nang aminin ang nararamdaman ko kay Boss Alvin pero natatakot ako dahil baka layuan niya ako. Baka malaman ni tatay at pagalitan ako. Ay, ano bang gagawin ko? Kalimutan ko na lang kaya siya at mag-move on na. Sa isipin iyon ay may pagtutol ang puso ko na pangalan niya ang isinisigaw. Bumuntong hininga ako tumitig sa kulay baby pink na kisame. Kagagaling ko lang sa iyak. Paano? Nakita ko na naman ang dalawa kanina sa site at sweet na sweet. Hindi na nga ako nagtagal kanina at umuwi na agad. Nagkumot na ako at umayos na ng higa. 10:00 na ng gabi at kailangan ko nang matulog. Pumikit na ako pero agad din akong napamulat nang mag-ring ang cellphone ko. Dinampot ko iyon at tinignan kung sinong tumatawag. Namilog ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang pangalan ni Boss Alvin. Bumangon ako at umupo. Swipe ko ang green button at itinapat ang cellphone sa tenga. Hello, Boss Alvin? Bahagya pang nautal ang boses ko. May narinig akong kaluskos sa kabilang linya. Naririnig ko rin ang bawat hinga niya. Ay, baby girl. Napakagatlabi ako nang marinig ang boses niyang parang bagong gising. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Nasanay na ako sa tawag niya sa akin baby girl. Kahit ano naman kasing sabi kong wag akong tawagin ng ganoon ay hindi naman siya sumusunod. Tumikim ako. Bakit ka napatawag, Boss Alvin? May kailangan ka? Tumawa siya sa kabilang linya. Bakit? Kailangan ba may kailangan muna ako sa'yo bago ako tumawag? Ngumuso ako. May kumudlit na namang kilig sa puso ko. Bakit ka nga tumawag? Wala lang. Nimiss ko lang ang baby girl ko. Umikot ang mata ko at lalong nanghaba ang uso ko. Hindi sa inis, kundi sa kilig. Bakit mo naman ako namiss? Umalis ka kasi agad kanina eh. Hindi pa tayo nakakapagkwentuhan. Kasi kasama mo si Ma'am Rowena. Nakakahiya naman. Labas sa ilong na sabi ko. Bakit ka mahihiya? Mabait si Rowena. Gusto nga rin niyang makapagkwentuhan sa'yo eh. Pero ayoko makapagkwentuhan sa kanya. Hindi ako plastic, no? Ngaling-ngaling sabihin ko. Nasaan ka ba? Pag-iiba ko na lang ng topic. Nandito sa library office ko, sa bahay. Umiinom. Umiinom ka? Tumawa siya. Bakit ka umiinom? Wala lang. May iniisip lang ako. Sino? Si Ma'am Rowena? May bahid ng pait sa boses ko. Muli siyang tumawa. Hindi siyang iniisip ko. Sino namang iniisip mo? Hindi siya agad sumagot pero maya-maya tumawa siya. Napasimangot ako. Mukhang lasing na siya. Ang mabuti pa, Boss Alvin. Matulog na kayo. Mukhang lasing na kayo eh. Hindi pa ako lasing, baby. Nakainom lang ako pero hindi pa ako lasing. I just wanna talk to you. Napakagatlabi ako. Muli na namang naging erratiko ang tibok ng puso ko. Ang rupok talaga ng puso ko sa kanya. Kaya paano ko siyang makakalimutan at makakapag-move on? How's your day, baby? Kwento ka naman. Ngumuso ako at sa bandang huli ay nagkwento na sa kanya ng mga pangyayari sa buong araw ko.